At sa ating pagpapatuloy, tayo dadako na po sa pinakahuling bahagi sa ating pananambahan, ang pakikinig na salita ng Diyos na dadalhin po sa atin, sa ating beloved preacher, Brother Joshua Dominguez. Praise God, beloved preacher, Brother Randel. Puri natin mahal ang Panginoon at pinapaabot po natin, praise God. Bago pa man mga minamahal, tayo po ay muna ay manalangin. Pang tayo lubusang pagpalain at gabayan ng ating dakilang Diyos. O dakilang Diyos, sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon sa Kristo, the best beloved Pastor, Wildy Estrada Almira, nagpasalamat po kami, O Diyos, sa araw na ito, mahal na Panginoon, at muli naming Diyos ay pangaral ng banal na salita. Salamat po sa mga puring awitin, mga patotoo. O Diyos, aming mga batiran, pinagpala mo, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng kaputandog at sa banal na salita. Sa ganang akin, wala pong magagawa na ay pagpalain mo kaming lahat. Kamag-anuent, mahal na Panginoon, sa iyong salita. Alisin mo mga hadlang, gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus, demons of pride, being glory, cast out. Mga antok, cast out from us in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. At pininita po tayo makabalik sa ating mga upuan. At pinapaabot po natin ang kataas-asang pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. And I give all the honor to our beloved pastor, Wildy Estrada Almira, his beloved children, grandchildren, Los, magandang gabi, beloved co-workers, co-preachers, mga beloved brethren, mga choir members throughout the world, mga beloved brethren po natin, nag-monitor sa ating nalagawain dito po sa dako ng Cebu, livecast viewers, happy viewings po. At purihin natin mahal na Panginoon sa Kristo. At ngayon po mga minamahal, dadako na po tayo sa Word of God. So, konti na lamang ating oras mga minamahal. Verse God, pasikapan natin na ating lubusan na maunawaan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At ating pong topic ngayon mga kapatid ay kasi ako po muna bumabati po pala ng Merry Christmas and advance Happy New Year. Shout, praise the Lord! So, purihin natin mahal na Panginoon na talagang napakadakila ng Diyos, mga minamahal. At although panahon natin ngayon talagang pinahintulutan ng Diyos na subukin, mga minamahal, ang mga tunay na mananampalataya. At nandyan yung kahirapan, subalit narinig natin sa mga patotoo, mga kapatiran natin, lahat mga minamahal, buong daigdig, mga kapatiran, talagang hindi po pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. So, ating topic ngayon about Christmas preparation. So, mga minamahal, although medyo malayo pa mga minamahal, yung ating mga pag-celebrate, pero yung iba mga minamahal, talagang alam natin na pag ganito ng buwan mga minamahal, marami ng mga preparation. Yung iba handa-handa na talaga. Yung iba hindi na maabot yung pizza mga minamahal, no? At maraming yung tinatawag na family reunion. So mga minamahal, atin pong basahin muna ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon dito po sa aklat ng Mateo, chapter 3, verse 2 up to 12. Kindly. Mateo, Kabanatang 3, ang talata 2 hanggang 12. Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yung silita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin nyo ang kanyang mga landas. Siwan nga ay nanamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Na magkagayon nilabas niya si Jerusalem at ng buong Hudya at ng buong lupain sa palibot-libot ng Hordan at sila kanyang pinabautismuhan sa ilog ng Hordan na pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Darapat na makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsiparoon sa kanyang
pagbabautismo ay sinabi sa kanila, ay yung lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit ng darating? Kaya ba yung nagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi? At huwag kayong mga ngisip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayari makapagligtaw ng Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Ngayon pa'y nalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at hinahagis sa apoy. Katotohanan, binabautismo ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Darapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalo makapangyarihan kaya sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at nilinisin niya ang lubos ng kanyang pigikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa barangbangan. Darapat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Amen. Amen. God bless sa pagbabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. So sa ating pong binabasa, mga minamahal, so ang pangangaral ni Juan Bautista ay may ipinahayag na katotohanan sa pagiging hari ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Because noong mga unang panahon yun, mga minamahal, when a king was to visit a city, mayroon munang ipinaunang messenger doon sa lugar na yaon, mga minamahal, at para i-announce ang pagdating ng kanilang hari. So at ito ang matindi, mga kapatid, dahil 100 of years bago pumasok sa eksena ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, si Propeta Isaiah ay nagpahayag na may darating na isang messenger o mensahero, mga minamahal. So basahin po muna natin ito, the book of Isaiah, chapter 40, verse 3 up to 5, kindly. From the book of Isaiah, chapter 40, verse 3 to 5. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our Lord. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low. And the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together, for the mouth of the Lord hath spoken. Amen. Isayas, Kabanatang 40, ang talata 3 hanggang 5. Ang tinig na sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan, Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat divis ay mataas, at bawat bundok at burol ay mabababa, at mga bako-bako ay matutubig, at ang mga hindi pantay sa dako ay mapapatag. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahayag at makikitang magkakasama sa lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. So paano nga ba natin dapat paghandaan ang Pasko? The first, mga minamahal, guard your heart's affection. Bantayan daw po natin ang pagmamahal ng ating mga puso, ng iyong puso. Bantayan ang pagmamahal ng iyong puso. So, literally speaking, ang mga panahon na ito kung saan marami yung mga, sabi nga nila, naaatake, no? Dekorasyon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa panahon ito, mga minamahal, ay marami naman ang mga handaan, no? So, ilang araw na lang, ang dami ng mga handaan, no? Kasi lalo nang wala pa yung pandemic, mga minamahal. Ngayon, sabi nga nila, mingaw kayo. Everybody shout, praise the Lord. Pero talagang hindi mapipigilan yan, mga minamahal. Kasi yung iba, talagang maganda talaga. Kahit tayo, mga minamahal. Kasi ang Panginoon ay tayo yung mga anak ng Diyos eh. Tayo yung dapat talaga manguna, mga minamahal. Kasi kaarawan yan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Naghahanda nga yung mga hindi anak ng Diyos. Tayo pa kaya? Amen po ba? Dahil sa panahong ito, mga minamahal, talagang maraming mahandaan. Kung hindi na rin tayo mag-ingat, tayo rin ang naapektuhan. Amen po ba? So, kailangan nating mag-ingat. The same with our spiritual heart. Amen po ba? Kung hindi natin ito babantayan, sa mga ipinapasok natin dito, mga minamahal, ay may tendency din tayo na maapektuhan ng mga bagay
na hindi po natin gusto. Amen po ba? Kaya sabi nga nila, hinay-hinay lang. Body shout, praise the Lord. Kung sa literal, sa spiritual, ganun din po yun mga minamahal. Mag-ingat tayo. Amen po ba? Mag-ingat tayo mga minamahal. Kasi lalo na sa ating panahon ngayon, napakalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kasi kailangan mga minamahal, ihanda natin yung puso natin sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. So, kailangan makuha natin yung requirements. Walang dungis, kulubot, umansa. Amen. Para makapasok sa kaharian na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At basahin po natin ang aklat ng Mateo, chapter 15, verse 18 up to 20. Kindly. From the book of Matthew, chapter 15, verse 18 to 20. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thieves, false witness, blasphemies. These the things which defile a man, but to eat with unwashen hands defileth not a man. Amen. Matthew, kabanatang 15, ang tala 18 hanggang 20. Dapat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay puso nang gagaling at siya nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso manggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikapig, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga namumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Dapat ang kumakain hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Amen. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Praise God. So mga minamahal, kailangan natin ihanda yung ating puso sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa mga bagay dito sa sanglibutan na hindi kaiaya sa ating mahal na Panginoon, mga gawa ng kaaway, sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, laging handa tayo sapagkat darating ang panahon, mga minamahal, hallelujah, magra-rapture at tayo'y kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating pananalita, malalaman mo yan mga minamahal, kung anong laman ng puso ng tao, malalaman mo sa kanyang pananalita. Ay dapat po mga minamahal, laging natin mga minamahal, linisin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagbupuri, sa pamamagitan ng pagsisisi mga minamahal. Lagi nating linisin, hallelujah, sa pamamagitan ng ating pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo para walang mahalay, walang mga masamang lalabas sa ating mga bibig at ito po'y maging pagpapala sa lahat na makarinig at tayo din pong lahat mga minamahal, hallelujah, ay pagpapalain ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. There is one solution for this problem, mga minamahal, and that is to realize our purpose to being there. Everybody shout, praise the Lord. So nandito tayo ngayon mga minamahal para luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Kung titingnan po natin ang buhay ni John the Baptist, mas interesado siya sa ipinapagawa ng Diyos kaysa kanyang reputasyon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So makita din natin sa kanya yung kanyang tinatawag na yung unwavering commitment, no? To do the purpose of God. Amen. To do the purpose of God. So tayo mga minamahal, ay nilikha ng Diyos. Mayroon pong purpose para luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit napakasakit, isipin mga minamahal, makikita natin, marami dyan mga minamahal, hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi man lang marunong magpasalamat, hindi marunong magpuri sa Diyos, kaya pasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon dito sa ministeryong ito. To the first beloved pastor, mga minamahal, napadako tayo, dito tayo tinuturuan ng ating mahal na Panginoon, paano sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, paano gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. At ngayon, nandito tayo mga minamahal, niluwalhati natin ang Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat wala tayong may ganti sa dakilang habag ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So, mayroon siyang tinatawag na unwavering commitment, itong matatag na pangako.
Kaya ganoon din dapat tayo, mga minamahal. Bawat isa sa atin, nung tayo napadako sa ministeryong ito, yung iba sa atin nangako sa mahal na Panginoon. Ngunit pagdating ng mga pagsubok, nakalimutan na yung mga pangako na yan. Kaya huwag nating kalimutan, mga kapatid. Kailangan natin ng matatag na pangako. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang Diyos nangako, mga minamahal, talagang matutupad ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito pa lamang tayo sa lupa, marinig natin sa mga patutuo, mga minamahal, nandito pa sa lupa, ramdam na natin, mga minamahal, hallelujah, ang ating mahal na Panginoon, lagi nating kasama, parang nandun na tayo sa langit, mga minamahal, sapagkat araw-araw nadama natin yung kanyang banal na presensya, kahit saan tayo magtungo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, pangailangan natin, laging pinupunuan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan tayo ang nagkulang, ang Diyos hindi nagkukulang sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya, the next, decorate your heart with the fruit of repentance. Ito yung dapat natin gawin, mga minamahal. No? Kung sa mga panahon na ito ay nagsimula na tayong maglagay kahit papaano ng mga gayak, pamasko sa ating mga bahay, kahit dito nga, mga minamahal, kikita ninyo dyan, marami ng mga dekorasyon tayo, Christmas decor. So, it's about time na magsimula na rin tayong mag-decorate ng ating buhay, ng mga bunga ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen po ba? So, ang unang bunga nito ay humility. Amen. So, when we rely on our family history, or family history life, like the Pharisees, and Sadducees, no, in the Bible, so we get the ability to claim a relationship with God. Amen. Without the need to personally come to a moment of repentance. Amen. Shout, praise the Lord. This creates a feeling of pride rather than the humility that should characterize our relationship with God. So mga minamahal, ang pangalawa ay ang tinatawag na urgency. Itong pagpupumilit. With repentance come the awareness of seriousness of our sins. At dahil alam natin, mga minamahal, na seryosong usapan ang kasalanan. Amen po ba? So agad-agad, nais nating mawala ito sa ating mga buhay. Amen po ba? Pag naramdaman natin o nakikita natin sa ating mga sarili, bilang tao, minsan nagkakamali tayo, mga minamahal. Kaya nagsusumikap kaagad tayo, gusto natin kaagad-agad, hallelujah, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ginagawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Although man tayo karapat-dapat, mga minamahal, bilang tao mayroong pagkakamali. Subalit pag nagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, nagsusumamo tayo, nagsisisi po tayo ng buong puso sa ating mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos, bukas palad, mga minamahal, na handang tanggapin ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi katulad nung wala pa tayo sa gawain ito, mga minamahal. So baliwala sa atin, kahit anong gagawin natin, tuloy-tuloy ang pagkakasala, hindi tayo marunong magsisi, mga minamahal, hindi tayo marunong manalangin, kahit magpasalamat man lang. Pero dito sa gawain ito, tunay ang Diyos, mga minamahal, Diyos sa buhay, nagtuturo bawat isa sa atin, hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon, nagagawa basta-basta lamang ng kasalanan. Ang Diyos ang nagtutuwid, nagtuturo sa bawat isa sa atin. Amen. So, ang ikatlo ay ang chance, tinatawag na chance, pagbabago. So, ang isang napakahalagang bahagi ng repentance ay nagdudulot ito ng chance life. Amen po ba? In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, at kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen. Ibig sabihin, pagka ang tao ay mayroon ng Kristo sa buhay, makikita mo sa kanya yung pagbabago. Yung mga taong walang Kristo ang buhay, makikita mo talaga walang pagbabago. Amen.
Siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging bago. Nakikita po yan sa mga tunay na Kristiyano. Ang ikaapat ay tinatawag na reliance, itong pagtitiwala. Dahil sa alam nating hindi natin kaya na may kanya-kanya tayong kahinaan. Amen po ba? Mas nagtitiwala at umaasa tayo ngayon sa Diyos upang magawa nating makalakad sa Kanyang kalooban. Kasi pag wala itong pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal, hindi tayo makalakad ng ayon sa Kanyang banal na kalooban. Tingnan mo yung mga nasa mga pinagdaanan nating mga reliyon. Hindi nila makuhang gawin ang kalooban ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Samantalang nandito tayo sa buong katotohanan, although pinag-uusig tayo mga minamahal, makarinig tayo ng hindi mabuting mga salita sa ating pagkikinig, subalit nanatili tayo sa gawain ito. Bakit? Alam natin mga minamahal, na unawaan natin ang mga espiritual na bagay dito sa ministeryong ito. Amen po ba? The third, ignite your heart with the fire of the Holy Spirit. So mga minamahal, kailangan lagi kang puspos ng banal na Espiritu. Ignite, pagniningasin. Pagniningasin, mga minamahal, yung ating mga puso ng Holy Spirit. Amen. Kaya, minsan nakarinig tayo ng mga patutuo ng mga kabatiran. Yung mga ibang kabatiran, minsan sumusubok sa ibang grupo. At magtaka ka, bakit bumalik? Bumalik sila dito. Eh sabi nila, wala daw presensya doon. Everybody shout, praise the Lord. Eh pinagpala tayo dito. Mayaman tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Oh, talagang tinuod, mingawon jud ka pag wala ka din sa tinuod nga gawain. Amen. Pero pag nandito ka mga minamahal, talagang kompleto ang kagalakan. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kung meron man tayong dapat ikalat sa buong mundo, walang iba kundi ang liwanag ni Kristo. Amen. Na tinatanggap natin mula sa apoy ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? So hindi lang dapat mga minamahal ang mga bahay ang ginagayakan ng mga pangpailaw. Amen? So, sabi ito, ang sad to say ngayong panahon ng Kapaskuhan, mararami naman tayong makikitang mga magagandang gayak ng bahay, but the question is, ilan kayang tahanan ang tunay na nagtataglay ng liwanag ni Kristo? Although makikita mo sa mga bahay, mga minamahal, punong-puno ng mga panggagaya, kung anong mga dekorasyon dyan, mga minamahal. Pero ang tanong, mayroon bang Kristo? Wala. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Dahil tayo may Kristo tayo, mga minamahal. Amen? Hindi lamang yung bahay yung pinapaganda natin. Amen? Yung puso natin, pinapaganda natin lagi araw-araw. Lagi tayong nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Lagi nating nire-renew, mga minamahal, sa dakilang Diyos. Amen? Shout, praise the Lord. Kaya, sabi nga, let us continue to walk on fire with God. Amen? On fire para magmahal, maglingkod, at magpagamit sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya kung ginagamit ka dito sa banal na ubasan, mga minamahal, patuloy kang magpagamit. Amen? Kaya walang atrasan dito. Everybody shout, praise the Lord. Kasi hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon pagka ikaw ay aatras. Kung saan ka nilagay ng mahal na Panginoon, umaatras ka, amin naman, hindi po nalulugod ang Diyos yan. Gusto ng mahal na Panginoon, always tayo forward, mga minamahal, abante. Amen? Shout, praise the Lord. Kasi dito sa gawain ito, alam nating lahat, mga minamahal, na ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Shout, praise the Lord. Kaya maraming mga patutuo natin na pakinggan, mga minamahal, kahit nga yung mga hindi pa naglilingkod sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal,
Naghahanap ng pamaraan ang mahal na Panginoon na mapadako sila sa ministeryong ito. Kahit hindi ginagamit yung mga kapatiran, yung iba kahit sa panaginip, mga minamahal, ginagahid sila ng mahal na Panginoon, makapunta lang sa gawaing ito. Amen? Tayo nandito na mga minamahal. So, no way out. Amen? Wala nang pagkakataong aalis pa tayo, maghanap pa tayo ng iba. Nandito natin yung nakikita ang tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos, mabuting Diyos, mga minamahal, tapat na Diyos, Diyos na mabagin, punong-puno ng pag-ibig. Amen? Shout, praise the Lord. Yung kapatiran natin nagpatotoo, mga minamahal, doon sa Liloan Outreach, hindi pa siya kapatiran. Dahil sa problema, dahil drug addict yung kanyang beloved husband, laging away, mga minamahal. So, ang nangyari, pag laging nag-aaway yung mag-asawa, magresulta talaga yan ng paghihiwalay. Amen. Kasi yun ang gusto ng kaaway ng Diyos. Mag-asawa, paghiwalayin. Kahit tayo, gusto ng Diyos, paghiwalayin tayo. Pag gusto ng kaaway, paghiwalayin tayo. Pero ang gusto ng Diyos, pagkaisahin tayo. Amen? Ang gawa ng kaaway, paghiwalay. Pero sa Diyos, pagkakaisa. Amen? Ayun, mga minamahal, ayaw ng Diyos. Pero, ang nangyari, kasi hindi pa sila naglilingkod sa mahal na Panginoon, nagkahiwalay. 5 years, sabi niya, mga minamahal, kahiwalay sila. Pero, dahil sa problema na yan, sabi niya, mahal na Panginoon, kung saan ka buhay, doon ako maglilingkod sa iyo. Alam niyo anong pamaraan ng Diyos, mga minamahal? Na naginip siya, may nakita siyang babaeng nakaputi. Biglang lumingon sa kanya, nagsasabing, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi pa siya sibha, hindi pa kapatiran, hindi pa niya alam ang Jesus Miracle Crusade. Pero mga minamahal, dahil nagtatanong siya kung saan ka buhay, doon ako maglilingkod. Ay ang Diyos, totoong buhay, mga minamahal, talagang sumasagot ng mga dalangin ng mga pusong taos-pusong nagpakumbaba, mga pusong mapagpakumbaba, mga taos-pusong nagpupuri, mga taos-pusong nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Tingnan mo, mga hindi pa naglilingkod, pinapaalam na, Jesus Miracle Crusade, nasa buong katotohanan. Kung magtanong saan buhay ang Diyos, na Jesus Miracle Crusade ang sagot. Amen. Naalala ninyo yung nagpatotoo sa Tabunok pa tayo, mga kapatid, dating NPA. First time niyang dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Pag upo niya sa upuan, wala pang makapatiran, siya pa yung nauna. Amin na mahal. Pagtingin niya dito sa harapan, nakita niya ang logo. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bigla siyang napaiyak. Umiyak siya ng iyak, mga minamahal. Halos hindi na maputol yung kakaiyak niya. Pagka tumingin siya ng Jesus Miracle Crusade, talagang mapaiyak siya, mga minamahal. Imagine, in PE yan In PE. Matigas yung puso. Pero nung tumingin lang sa logo ng Jesus Miracle Crusade, umiyak siya ng umiyak. Ay ang ginawa niya, lumabas siya, mga minamahal, para doon na niya tapusin yung pag-iyak niya sa labas. Nung natapos na yung pag-iyak niya, so pumasok siya ulit, so nakayuko na siya, ayaw na niyang tumingin dito sa harap, kasi baka sa isip niya, pag tumingin siya sa logo, mapaiyak siya. Ayan, nakayuko siya, naglakad. Papuntang upuan, yung mga upuan naman doon, mga minamahal sa ating mga outreach, lalo sa mga bundok, ikahoy. Nakayuko siya, mga minamahal, naglakad. Pag doon sa kahoy, yumuko isa doon, sa upuan. Ikaso mayroong nakaguhit doon, bulpin, nakasulat, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Umiyak na naman siya, mga minamahal. Sabi niya, hindi basta-basta to. Bakit ako napaiyak? Hindi niya mapigilan. Wala pang gawain. Jesus Miracle Crusade pa lang ang nabasa niya. Napaiyak na siya, mga minamahal. Kaya pagkatapos ang gawain, agad-agad nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Shout, praise the Lord. Hindi pa yun nabautisman.
umiyak na. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pa kaya, nandito na tayo sa gawaing ito. Amen. Talagang mapaiyak ka sa kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag-uwi niya ng bahay, yung kanyang asawa nandoon sa ilalim ng kama. Katre. Sabi niya, bakit dyan ka nakahiga? Sabi niya, ano bang silbi? Malapit na akong mamatay. Mahiga pa ako dyan. Matulog dyan sa ibabaw. Wala nang silbi. Kasi yung asawa niya mayroong tuberculosis. May taning ng buhay, mga minamahal. Kaya sabi niya, no, tumayo ka dyan. Natagpuan ko na ang tunay na gawain. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag kang mawala ng pag-asa. Buhay ang Diyos dito. Biglang yung asawa tumawa, mga minamahal. Alam nyo naman, pag mayroong karamdaman, iba yung tawa. Parang, sa Bisaya pa, lami, iba nga pagkatawa. Iniisip niya na, bago na naman yan. Sabi na, hindi bago. Totoo to. Buhay ang Diyos. Magpuri tayo. Nagpuri sila, mga minamahal. Nagigitara. Nagpuri. Nung sila nagpuri, umiyak sila dalawa. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Iyak sila ng iyak. Walang tigil ng pag-iyak, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa matapos isang oras, doon na, nakahiga na, mga minamahal. Doon sa higaan, tuloy pa rin, nag-iiyakan sila dalawa, mga kabatid. Everybody shout, praise the Lord. Grabe yung presensya ng Diyos. Amen. Ganun yan, mga minamahal. Lahat tayo nakaranas yan. First love. First love. Unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Talagang umiyak ka kahit naglaba ka. Amen. Kahit anong tinatrabaho mo, napaiyak ka dahil sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Shout, praise the Lord. Kaya kinabukasan, mga minamahal, pagising nila, wala na sa katabi niya yung asawa, wala na. Tinignan niya doon sa kusina, nandun sa kusina, mga minamahal, nagtrabaho na. Sabi niya, bakit ikaw nagtrabaho dyan? Ako dapat kasi wala akong karamdaman, ikaw mayroon. Sabi ng asawa niya, pinagaling na ako ng Diyos ninyo sa Jesus Miracle Crusade. Totoo ang Diyos sa Jesus Miracle. Amen. Hallelujah. Napakapalad natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran, totoong Diyos. Lahat, mga minamahal, ng napadako sa ministeryong ito, talagang magpapatotoo ka na buhay ang Diyos ito. Totoo ang Diyos, mga minamahal. At hindi mo maitago, buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Shout, praise the Lord. Marapat lamang, mga minamahal, na lagi nating papurihan ang ating dakilang Diyos. Marapat lamang na lagi nating sambahin ang ating mahal na Panginoon. Walang pag-alinlangan. Ang Diyos ay totoo. Shout, praise the Lord. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mga minamahal. Sa mga oras na ito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang hanggan, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Tapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos, mga minamahal. Shout, praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Awitin natin yung awit na Tagalog, mga minamahal. Kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Goodness of God. Awitin natin sa Tagalog. Kabutihan ng Diyos. Habang tayo umawit, mga minamahal, sentro natin ating mga puso at isipan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala tayong may ganti sa ating mahal na Panginoon na minamahal. Kung pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, kulang ang araw na ito, mga minamahal. Kulang ang gabing ito, pag-usapan ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Wala
lang hanggang iyong biyaya. Buhay, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagkukulang hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti at magkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hilig mo, Gabay sa sige, gabay natin ang Diyos, mga pinag. Gabay natin. Kahit sa gitna ng kadiliman, kahit saan ka magtungo, di ka babayaan ng Diyos. Buhay ang Diyos sa ating pinagkalikuran. Sa kabutihan, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti na mabuti ang Diyos magpakailanman. E marapat purihin ang Diyos, pamilamahay sa ating mga buhay at tuloy natin luwalatin. Hallelujah! Ang ito ay hallelujah! Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti na magkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan ko. Kailan may di magbabago ang Diyos sa bilang ko. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago, hallelujah, hallelujah. Kailan may di magbabago ang Diyos. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kailan may di magbabago, tayo lang minsan nagbabago. Hallelujah! Ang ginawa ng Diyos, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Habang buhay, tapat ang mabuti na hallelujah! Magpakailanman, walang katapusan. Hallelujah! Ang ito ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako
pagbabago at kabutihan mo. Hallelujah. 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 Alay ko lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y magpabuti magpakailanman. Hallelujah. Yes, I worship you, God, Lord Jesus. Hallelujah. Masog na palakpak para sa Ginoo, praise the Lord. Lahat sumigaw, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amin na mahal. Lagi nating handa ang ating mga puso. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Anytime, babalik ang ating dakilang Diyos. Lagi natin ihanda ang ating mga sarili. Mami naman, nakikita ninyo ang takbo ng ating panahon ngayon. Hallelujah. Yan ba'y palatandaan na napakalapit ng pagbabalik? Malapit ng pagbalik ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga oras na ito, tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos sa mabanal, makapayang pangalan ni Yesu Cristo, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat iya sa amin. Na kailanman hindi po kayo nagbabago sa aming mga buhay. Although minsan kami nagkukulang, nakabuti mo, mahal na Panginoon o Diyos. Hindi mo kami pinabayaan sa tituina sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat o Diyos. Ay habang kami nabubuhay, malayang pupurihin, luwalatiin ka namin. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, O Diyos. Patid mo kami, pangailangan kami, patuloy na umasa. Nagtitiwala sa iyo, material, physical, and spiritual blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. May problema, itaas dalawang kamay, may makaramdaman, palayasin natin na walang imposible sa ating mahal na Panginoon. The first prayer, beloved Pastor Will Lizard Almeida, aming sinasaway, pinapalayas, lahat ng hadlang ng kaaway, cast out from us, sickness, diseases, cast out, be healed right now. Vice began, problem be solved. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Amen po rin ating mahal na Panginoon at bilang pasalamat, talon po tayo 3 times, parang bata, walang pride. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Shout, praise the Lord. I love you, dear Jesus. Ay, sige, salamat sa ating mahal na Panginoon at balik po tayo sa ating mga upuan at patuloy po tayo sa ating banal na gawain. At kung mayroong espesyal na bupiring, tayo po'y mayroon ba? Mayroong espesyal na bupiring? Wala. So, mga minamahal ating mga announcement, tuloy-tuloy pa ating banal na gawain. Huwag pa tayong mag-absent 3 times a week. Miyerkules, Biyernes at saka Linggo, no? And then patuloy natin i-monitor ang ating banal na gawain sa radio. Praise God. Mayroon pong dyan, mga minamahal sa monitor, tingnan niyo po, Youth and Finest, mayroon pong practice. 8 a.m. Youth Choir, so 11 p.m. Finest, 12 p.m. to 4 p.m. At saka Choral group, mga minamahal, 7 p.m. to 10 p.m. So tomorrow, practice, Saturday. Minamahal. And then, December 5, mayroong adult choir din, practice, pati ang Cherubims, Children's Choir. So, tandaan nyo yan mga minamahal, yung mga practice. Balik po kayo para sa mga practice for our church anniversary dito po sa Dako ng San Fernando. Nagawain sa radio, sa television, patuloy po nating i-monitor
aging sa YouTube at saka Facebook. Minamahal for karagdagang pananampalataya, pananalig sa ating mahal na Panginoon. So, yun lang ating mga announcement at dadako na po tayo mga minamahal sa ating closing prayer. So, after closing prayer, mayroon tayong lihans, mayroong counseling sa gusto magpa-counsel. At mayroon ding water baptism sa mga hindi pa nabautismuhan. So, tayo pong lahat ay sama-samang tumayo. Mag-pray po tayo for closing prayer. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher. Brother Joshua Dominguez mo. Manalangin po tayo siya pagtatapos. Dakilang magpala po ng mga Diyos, magpahin sa lahat. Sa pangalan pinakamamala po Jesus, maraming salamat po malapay no. Sa gamitong malapay no, sa dakilang mga pribilehiyo, pagkalubo sa aming aking mga samba sa Espiritu at Katotohanan. Salamat malapay no, mag-isa paglangis mo sa mga gawain malapay no, sa pag-imisi. Sa ulitong makalangis, sa mga joyful song, sa ulimsong, ulitong malapay no, sa mga patutuon ng kapatiran, paano po sila pinagpala malapay mo, sila naglingkod sa mga nito. Salamat malapay namin, nagpisalamatan malapay noon sa pagpaliwanag, sa magbigay sa mga kapatiran na tapat na nabibigay sa nagpathandog. Ang ito yung ginagamit yung madalang gawain malapay noon. Salamat din po malapay noon. Salamat din mga choir malapay noon. Halila. Ganun po yung matamis praise niya, patuloy binuhos mo kalagitnaan malapay noon. Nagpapatunay malapay niya, kaya sinamahan mo kami malapay noon sa gamit ng malapay noon. Salamat malapay noon. Lalong higit ang pisilamatan ng mga yung banal na salita, din lang po sa mga mahalang mga aral sa gamitan ni Sibig pagkain, sa mga kulong malapay nagbigay sa kakaasa namin sa paglilingkod namin sa iyo malapay noon sa gabing ito malapay noon. Kami pinamadalangin, pag siyang dalangin ng ginagalang mga pastor, Will Estrada malapay, panghawakan mo kami malapay noon hanggang siyang bubalik malapay. Ihanda mo kami malapay noon siyang malapit pagbalik, may karapat dapat ang bawat sa amin malapay noon. Hallelujah, sa aming timporay paghiwalay mo bawat sa amin, ngunit itakiling presensya at pag-ibig isuma sa amin. Samahan mo kami, makauwi kami na ligtas sa aming ganyan, sa aming tahanan malapay noon at sa araw ng linggo malapay. Balik mo ang bawat sa amin upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang iyong samot dalangin sa matamis at makamarihan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po. At pili na po tayo magkamayan. We love you so much. But our dear Jesus, love us more. Amen and God bless.